Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Serye FM. Ang nakaraan sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Habang kumakain kami, grabe yung tawa niya. Wala namang sobrang nakakatawa sa pinapanood namin. Hinayaan ko lang siya kasi baka masyado lang siyang natutuwa. Kaya lang, bigla akong natakot nung nagsalita siya at sinabi niyang, "You're so funny!" habang tumatawa. Sabi ng albularyo, may kakayahan ang anak ko na makita ni Celeste ang mga nangyari o mangyayari pa lang sa pamamagitan ng panaginip o paghawak ng tao o hindi naman kaya ay bagay. Hindi rin daw imposibleng maraming nakikita si Celeste na hindi nakikita ng normal nating mga mata. Kailangan ko raw siyang ingatan, lalo at may kakaiba siyang kakayahan. Ilang buwan na lang ay mag-ipitong taon na si Celeste. Sa pagsapit ng dilim, may mga kwento kang maririnig. Kwento ng takot na magpapanginig sa iyong dibdib. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagkaganap sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Dumating ang ex-boyfriend ko that time. And Saturday morning yon. Dito siya sa Cebu nakadestino kaya naging madali ang pagbisita niya. Kumpara noon na 5 buwan bago kami magkita. We hugged and pinalapit ko si Celeste sa kanya. Pero hindi sumusunod ang anak ko. Nakaupo pa rin siya sa couch, nakikipaglaro kay Flor. Nagpasensya ako sa boyfriend ko at ako na ang nag-adjust. "Anak, Celeste, halika muna dito. Bless ka muna kay Tito J mo." Matagal pa bago ko napasunod si Celeste. Mabait naman siyang bata, Kuya Totoy. Bihira niya kasi makita si Jay. Kaya yun na lang ang iniisip ko. Baka nahihiya lang ang bata sa kanya. Pagkatapos niya magmano, niyaya niya si Flor na maglaro sa garden. Hindi ko na siya pinigilan. Sinundan ko na lang sila ng tingin habang lumalabas ng bahay. Kinahapunan, naghanda si Flor ng merienda. Hindi rin naman nagtagal si Jay dahil nga daw busy talaga siyang tao. Habang kumakain kami, hindi pa rin nagsasalita si Celeste. Naninibago ako sa kanya kasi madalas sa aming tatlo ni Flor, siya ang mas maingay. "Anak, you want more pa?" Umiling lang siya habang ngumunguya. Hindi na ako nakatiis.
At tinanong ko na siya kung may problema ba siya o may nararamdaman siyang masakit sa kanya. Kung may nagawa ba akong mali kasi hindi niya ako pinapansin ng maayos. Nothing po, Mommy. Kilala ko ang anak ko, Kuya Totoy. Kaya hindi ko talaga tinitigilan hanggat hindi ko nalalaman kung napapaano ba siya. I don't like him for you po, Mommy. Sinaway ko siya kaagad. Yun kasi ang unang pagkakataon na nagsalita siya ng ganoon. Alam kong si Jay ang tinutukoy ng anak ko. Celeste, bad yan ha? Don't say that when Tito Jay is around. Ha anak? Inamo-amo ko pa siya dahil siguro nagsiselos lang siya kay Jay or whatsoever. He's going to hurt you po, Mommy. Basta po, I don't want him here po. Paalisin na po natin siya, Mommy. Sinabi rin sa akin ni Flor yung mga pinagsasabi ni Celeste nung naglalaro sila. Basta ate, sinasabi niya sa akin kanina na ayaw daw niyang nandito si Sir Jay. Ganun rin yung sinabi niya sa akin, nasasaktan daw po kayo ni Sir Jay eh. Binaliwala ko na lang yung mga sinabi ni Celeste at Flor. Wala namang idea ang anak ko tungkol sa ganitong relationship with a man. Wala siyang ibang idea sa love life or sa mga sakitan. Buong gabing hindi ako nakatulog dahil hindi ko alam kung dahil ba nagbago ako ng kape na iniinom. Tulog na tulog si Celeste sa tabi ko. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko. Bumangon ako at bigla akong nag-check ng Gmail account ko and personal account ko. Nang-scroll lang ako at nagtitingin ng mga emails. May isang message naman na nakakuha ng atensyon ko. I think it was a dummy account base sa gamit na name. Then pag-open ko ay para akong nanlamig sa nakita ko. Litrato ni Jay at ng isang babae. Wedding picture to be exact. Hindi ko alam kung paano ako iiyak o magre-react dahil sa nakita ko. Lumalabas na kabit ako nang wala akong kaalam-alam. I know Jay since high school kami. After graduation, we separated at nagkaroon ng kanya-kanyang buhay. Bigla lang kami nagkaroon ng communication sa social media account namin. Wala naman akong idea if he's already married or what. Basta ang alam ko lang ay single siya at wala siyang sabit. Maglilimang buwan pa lang ang relasyon namin noon ni Jay, kaya hindi ko pa lubos na alam ang lahat ng pagbabago sa buhay niya. Then, may naalala ako. My daughter was right, Kuya Totoy. Napatingin ako sa kanya nang bigla kong maramdaman na niyakap niya ako. Doon ako biglang napaiyak. Then she said, I told you, Mommy. Please, don't cry na po. Ilang buwan na rin naman ang lumipas nang malaman ko ang totoo. Nang kinumpronta ko si Jay with matching pakita pa ng mga photos nila ng asawa niya, hindi na rin naman niya itinanggi iyon. Sa ngayon ay nakamove on na ako, Kuya Totoy. Parents ko na lang ang hindi. Galit pa rin sila sa ginawa ni Jay at sa mga nangyari. I talked to Flor also at nag-please ako na sana walang may makaalam tungkol sa kalagayan ni Celeste. Kahit sino sa mga kakilala niya. Pinaalam ko rin kasi sa kanya na totoo ang sinabi ni Celeste tungkol sa amin ni Jay. Nasasaktan lang ako nito. Sa bawat paglipas ng araw, mas lalo namin nakikita
at nasusubaybayan ang kakayahang meron si Celeste. Madalas na lang na bigla siyang umiiyak at may mga sinasabi. One time, bigla siyang umiyak nung inutusan kong mamalengke si Flor. Ayaw niyang paalisin ang kasambahay namin. Sabi niya, "Sige, you may go na if you want. Bahala ka, Ate Flor. I'm mad na." Nagtawanan pa kami ni Flor kasi baka nagtatampo lang sa kanya. Pero nagulat na lang kami nang umiyak na nga siya while telling na, "Please, Ate Flor, stay ka lang po here. Dito ka lang po. Ayaw kitang mawala. Mag-study na lang po ikaw, Ate Flor. Dito lang po." Hindi ko na pinatuloy si Flor. Wala namang masama kung maniniwala ako sa anak ko. Dumating naman ang kinahapunan. Ang nanay ni Flor nakipagchismisan sa amin hanggang sa mabanggit niya sa anak na may banggaan daw sa palengke. Nagkatinginan na lang kami ni Flor. Napalingon ako sa anak ko na naglalarong mag-isa. I will always consider her thoughts. Simula ngayon, Kuya Totoy. Hating gabi naman, bigla akong nagising kasi naririnig ko na parang may tumatawa. Nung una ay akala ko na nanaginip lang ako. Nang magising ako, wala sa tabi ko si Celeste. Nagising ang diwa ko at bigla akong napabangon agad. Pagtingin ko sa pinto, nandoon si Celeste. Nakaupo. Tapos tumatawa mag-isa na parang may kinakausap na naman. "Anak, bakit gising ka pa?" Tumigil siya sa pagtawa. Tapos naglakad palapit sa akin. Sabi niya, "I can sleep po, Mami. Nagpi-play lang po kami." Maraming beses ko siyang nahuhuli o nakikita na may parang kinakausap. Minsan nga ay bigla siyang nawawala sa paningin ko. Tapos makikita na lang namin siya na naglalaro siya sa garden at nagsasalita na tila ba ay may kinakausap ito. This is the right chance na malaman ko kung ano o sino ang kinakausap niya. "Celeste, anak, do you trust Mommy?" Tanong ko sa kanya. She nodded. Then, niyakap ako. "Yes po, Mommy. I love you." "May I ask kung sino yung lagi mong kinakausap? Is she nice ba?" Hindi siya agad sumagot. Nilalaro niya yung teddy bear niya tapos titingin-tingin sa akin na parang ayaw niyang malaman ko ang secret niya. Yung typical na bata na ayaw agad magsalita kapag tinatanong. "Anak, hindi ako magagalit. Di ba? Love kita." "I told you before, Mom, that she's nice. She's pretty pa nga. And long hair po." Ako naman ang hindi nakapagsalita. I let her to continue what she's saying. Seryosong seryoso siya. Parang kabisado niya talaga yung itsura ng kausap niya. "And her dress po, Mommy. So beautiful po. May Christmas light po. Tapos umiilaw siya eh." "Wow. Okay. Sleep na tayo kasi may work pa si Mommy bukas eh." Segue ko. Niyaya ko na lang siya na matulog.
Nakakaramdam na rin kasi ako ng takot that time. Busy ako sa laptop ko habang nagtatrabaho. Binabantayan ko rin si Celeste na naglalaro sa pinto. Umaga yun. Kakatapos lang namin na mag-almusal. Si Flor naman ay nasa kusina at naglilinis siya. Napalingon ako sa pwesto ng anak ko nang marinig ko yung sinasabi niya. "This is for you and this is for me." Sabay bigay ng isang Barbie at nilapag sa sahig. "No, it's okay. Mabait ang mommy ko. Kumain ka na ba? Gusto mo ng chocolate? Maraming chocolate si Ate Flor. Dala niya yesterday." "Okay, wait. I'll give you one, ha?" Tumayo siya at sinundan ko siya ng tingin habang tumatakbo papunta kay Flor sa kusina. Naririnig ko pa ang usapan nilang dalawa. Hinihindihan siya ni Flor na bawal sa kanya ang chocolate. Pero walang nagawa ang kasambahay namin at binigyan rin siya. Nilapag naman niya sa sahig ang dala niyang chocolate habang tumatawa. "Celeste, come here anak. Dito ka sa tabi ko maglaro. Maalikabok dyan eh." Sa ngayon, ayos lang naman ang anak ko. Masayahin at bibo pa rin naman siyang bata. Yun nga lang, yung mga pagbabago sa kanya na minsan bigla siyang umiiyak at may sinasabi sa mga bagay o tao. Maging yung pagsasalita niya na may kausap kahit parang wala naman. Kinausap ko ulit yung albularyo na pinakilala sa akin ni Flor. Hindi niya masyadong naidetalye sa akin kung anong itsura ng laging kausap o kasakasama ng anak ko. Pero kinumpirma niyang babae nga iyon at meron itong mahabang buhok. Wala naman daw siyang naramdamang masama tungkol dun sa babaeng iyon. Iyon lang. Ingatan ko pa rin daw si Celeste at huwag alisin ang atensyon sa bata. Ngayon, I don't really know how to handle her, Kuya Totoy. Lalo na every time na nag-iiyak siya o kaya ay nagtatantrums. Nagkakaisip na rin kasi siya. Marunong na siyang mag-express ng feelings niya. Every time na umiiyak siya dahil sa mga panaginip niya o mga nakita niya, talagang wala siyang ibang gagawin kundi ang umiyak. Minsan ay naaawa na lang talaga ako sa anak ko, kaya mas grabing pagmamahal ang pinaparamdam ko sa kanya, Kuya Totoy. Ayoko kasing maramdaman niyang walang nakakaintindi sa kanya. Ayokong isipin niyang walang may gustong maniwala sa kanya. May karugtong. Abangan. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!